Hello po, good morning. Dito po sa Riyadh, Saudi Arabia. Welcome back po sa Billy Pascual AutoCAD Tutorials. Ang topic po natin ngayon is World System Coordinates o WCS. So, dito po naka-open yung currently na ginagawa ko na pump room. So, IFC po itong naka-open natin. IFC meaning Issue for Construction. So mapapansin po natin dito na yung pump room 1 na nasa phase 2 is hindi pa siya naka-locate sa updated ng survey group, survey department sa construction namin. So, yung drafter ng gumagawa sa design, yung draftsman nila is hindi pa to updated as per sa mismong location nung property nung project na ginagawa namin na park, linear park. Actually, 24 kilometer linear park to eh. So, ito na yung file na naka-open sa kabila na galing naman po ito sa updated na files ng survey group. So, mapapansin natin na yung pump room is iba yung pagkaka-orientation ng structure niya, yung pinaka-building. Mapapansin din natin na nandito na po yung mga points or coordinates ng bawat corner. So, enter lang po, command lang po tayo ng LI, enter. So, lalabas na po diyan yung mga tinatawag na coordinates or puntos nung pinaka-outline nung pump room natin. So, gumawa po tayo kanina ng polyline, hindi na po natin naipakita kanina. Yun po kasi yung magsisilbi na dapat magiging lokasyon niya. So, yung makikita nyo po dito na border na kulay magenta, yan po yung tinatawag na zoning nung project. At yung kulay orange naman po na naka-polyline na may global width, tsaka yung architectural na outline ng mga building sa mga existing is nandyan na. Ikakopy po natin dito sa mismong issue for construction na binigay sa atin ng consultant or yung tinatawag na IFC. So, paste lang po natin and paste to original coordinates. Huwag po natin kakalimutan yon para yung pinagkapihan or kung saan natin pinanggalingan na i-copy at ipipaste natin dito is malolocate siya sa tinatawag na original coordinates. Kasi pag hindi po natin nagawa yon, malaking problema ang kakaharapin natin dahil maliligaw yung punto. So, ipapakita po natin dito na i-paste na po natin kung gaano kalayo yung kinapi natin na pinanggalingan nun sa survey na updated na. So, mag-circle po tayo dyan. So, as per dito sa circle na kulay yellow, yan na po yung na-copy natin. Pero yung existing na ibinigay dito as per sa design, makikita nyo po sobrang layo niya doon sa talagang dapat na naka-locate na siya. So, ipapakita po natin dito kung paano natin siya ipopwesto dito sa updated na hindi natin ikakopy dun sa pinanggalingan, yung mismong location ng pump room. So, since ang topic po natin ngayon is coordinates, tuturuan po natin yung mga baguhan kung paano natin isasalpak dito, kumbaga, yung updated na pagkakapwesto at yung tamang orientation nung outline ng structure nung pump room. So, niready ko na po itong Excel files. Ipapakita po natin dito kung paano yung magiging formula. So, kanina dun sa LI, enter sa list. Separate yung easting, northing, and elevation. Elevation 0, 0 lang po yan. Huwag muna natin intindihin kasi sa Civil 3D po ginagamit yan pag nagkaroon na ng elevation. So, yung kaninang pinakita natin na LI enter or list enter, ipapakita po natin dito para maging comparison nung table natin sa Excel ng mga coordinates kung tama ba. So may naka-ready na po ako dito
Yan po yung magiging comparison natin para maintindihan ng mga viewers na baguhan yung paglo-locate ng coordinates from AutoCAD to Excel, then Excel to AutoCAD, para maliwanagan sila ng lubusan, para madali po nating maintindihan. Napaka-importante po kasi na ma-familiarize yung drafter dito or yung AutoCAD operator, kasi pag wala po siyang gaanong knowledge, mahihirapan po siya dito. So, gumawa po tayo ng polyline. LI enter lang po tayo. Ipapakita po natin dito yung mga coordinates. Tinatawag na meron tayong starting point and then ending point. Para yung pag nag-polyline ka, maiko-close mo yung isang figure ng object na outline. So dito, paki-pay attention po tayo dito sa formula na ginamit natin. So sundan lang po natin dyan. Medyo tinagalan ko po yung pag-record dito, screen record, para ma-gets at makuha ng mga baguhan yung formula na gagamitin. Actually, easting, then comma, then northing, yung na po yung magiging formula. And then pag na iset na po ng mga baguhan yan, copy paste lang po natin from Excel to AutoCAD. Then mamaya iisa-isahin natin kung tama ba yung mga puntos na nilagay po natin dito. So balik po tayo dito sa AutoCAD. Yung ginagawa ko po dito is may konting adjustment lang dun sa line scale. Ihahalin tulad natin dun sa pinanggalingan yan para maganda naman siyang tignan sa presentation natin dito. Yan po kasi yung border ng zoning. Yung ginagawa ko po una is yan po yung zone 1 and then papuntang zone 5. Kasi nagkaroon po sila ng zoning sa design, lalo na sa landscape and then sa civil and survey group, para naman mai-separate nila yung lokasyon ng bawat zone. Kasi sa sobrang haba nga nitong project na 24 kilometers mahigit, yan po yung pinaka strategy nila or diskarte kung paano nila i-separate yung zoning. So, ito po yung original na pinanggalingan ng kinapin natin na kanina na property line and then yung border ng zoning. So, pinakita ko po kanina yung dapat na magiging lokasyon ng updated from survey. So, hindi po natin siya ika-copy-paste. Instead, mag-enter po tayo ng polyline na na-copy na natin kanina yung mga coordinates galing po doon sa Excel. So, PL enter and then paste lang po natin dito kanina dun sa bar sa taas, sa baba, sa baba. I-paste lang po natin dito. And then mag-create po tayo ng pinaka point style niya para magkakaroon ng puntos yung mga coordinates ID natin, para maipakita natin yung from starting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para ma-close natin yung polyline. Pero ang pinakamahalaga po dito, hindi po tayo nag-copy-paste. Instead, gumawa nga po tayo ng polyline na galing doon sa mga coordinates. So makikita nyo po dito, pinupuntusan natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na corner from starting to ending point. So ngayon, i-adjust lang po natin yung size nung pinaka point style natin para ma-visualize naman natin yung pinaka puntos. Kung maaari, iset po natin sa ibang kulay para naman ma-identify yung pinaka coordinates ID na tinatawag. So dito, command lang po tayo ng point. Yan, nakasalukuyan po nating pinupuntusan as per
corner nung pinaka-structure nung pump room, na dapat yung pinaka 1, 2, 3, 4, 5, 6 papuntang 7 na ending point, dapat magtutugma po yan dun sa pinanggalingan na true coordinates na northing easting kanina dun sa in-enter natin na command na list or li enter. So pakita po natin dito sa mga viewers natin na dapat magtutugma yung bawat corner. So ito po yung unang puntos natin. Ang gagawin po natin diyan, maraming way po para malaman yung coordinates pero same process na lang po ituturo natin para madaling magets ng mga baguhan. So pwedeng coordinates ID or pwedeng LI na rin nang gagamitin natin para naman ma-familiarize sila at madaling magets ng mga baguhan. So yung unang puntos, wag po muna nating intindihin yung sa Z axis or yung tutok po muna tayo sa X and Y axis, northing and easting. So iisa-isahin po natin yung mga pinagpupuntusan natin kanina kung nagtutugma ba siya dito sa na-create natin na polyline, na outline nung pump room, para naman ma-prove natin or mapatunayan natin dun sa mga baguhan na naging successful yung or tama, nasa tamang sabihin na natin tamang lokasyon o tamang paraan kung paano mo maipupuntusan yung bawat corner ng structure. So 1, 2, 3, nasa pangatlo na po tayo. Sa pang-apat na puntos, so same process, LI enter, then click lang po natin yung point ID or yung point style na ginawa natin. So sa baba po ng toolbar, makikita po natin diyan yung coordinates or dito rin sa LI enter, na para lang ma-sureball natin kung nasa tama yung easting and northing coordinates ng mga corner. So masasabi ko po na pagka natutunan na to ng baguhan na drafter or AutoCAD operator, kahit sabihin natin bigyan lang siya ng simpleng instruction ng survey engineer, kung doon man siya naipwesto sa pagiging draftsman niya, sa tingin ko naman kapaki-pakinabang yung dinidiscuss natin dito. So nasa ending point na po tayo kung saan masasabi ko po na naipaliwanag naman po natin ng maayos sa mga baguhan. So kung interesado po kayo, mga drafter na estudyante pa lang, hinihikayat ko po kayo na manood sa aking video content, educational content ni Billy Pascual. Maraming salamat po at ingat po tayo mga kabayan. Salamat.